DA magpapatupad daw po ng mandatory registration ng warehouse Ba? at cold storage facility Ha? para protektahan ang supply chain. Galing nyo, ha? Ngayon ang naisip yan. Oo, 2026 na. Ang tagal nyo na dyan, ngayon nyo na naisip yan. Oho. Talaga naman, Ay, pakinggan natin. Erlo Wag na Bringas. natin pakinggan yan. Si Erlo? Parang wala namang silbi yung report eh. Hindi, Pero yung mga tagal nang may ganyan, ngayon yun ang naisip na ilista yan. Hindi, tsaka si Secretary Chu Laurel, maraming cold chain yan eh. Kaya nga, Bilang, baka ayaw para ilista noon. Bilang fishing magnate. Oo, ngayon lang ililista. Di ba parang... Kaya pala wala kakwenta-kwenta ang agriculture natin. Yung mga basic dyan ay hindi nyo ginagawa. Kasi cold storage Cold lang. storage, ililista mo lang yung supply chain kung nasan yung mga produkto. Kung available pa ba yung stocks. Sino kayo dapat bigyan ng medalya yung nakaisip dito? Hindi, sinadjust natin ni Erlo yan eh. Ay, mabuti pa. Si Erlo. Mabuti. Si Erlo nag-suggest eh. Mukhang nasa ibang bansa si Erlo. Nasa New Zealand, inaaral natin yung siya, ano. nag-aral ng agriculture. Yes. Nasuggest niya ito. Diyan pala sa New Zealand na, so mas marami pa pala ang baka kaysa sa tao. Oo. Andun po si Erlo ngayon eh. Oo. Tingnan natin, ano ba itsura ng New Zealand ngayon? Mahangin daw eh. Erlo, Ako. patingin. Ako kaya dyan. Kuya Nelson, dito lang tayo sa may bandang Rizal. Yan. Alright. Magpapatupad ng mas mahigpit na oversight ang Department of Agriculture o DA sa food supply chain sa pamamagitan ng mandatory registration ng mga warehouse, cold storage facilities at iba pang agricultural storage hubs. Alinsunod na sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ayon sa DA, lahat ng pasilidad na nag-iimbak ng mga produktong agrikultural at pangisda, mapa-owned, lease o operated ng third parties ay kailangan ng magparehistro sa tinatawag nilang DA Online Registration System. Sakop niyan ang mga rice warehouse, onion cold storage, meat freezers, grain silos, refrigerated container vans at iba pang storage facilities para sa lokal at inangkat na mga produkto. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., makakatulong ang registry sa pagsugpo sa smuggling, papalakas din ang food safety monitoring at protection sa mga lokal na producer. Kailangan din ng mga negosyo na atili ng kompleto at auditable na na ulat sa mga kaukulang ahensya. Maitatakda ding parusa sa mga lalabag kabilang ang suspension o pagbabawi ng mga lisensya at posibleng kasong kriminal. Exempted naman ang mga micro-scale operators gaya ng sari-sari stores at wet market vendors, habang mandatory ito para sa medium at large operators. At gagawin naman ng DA ang fully monitoring sa lahat ng mga nabanggit upang sa ganun ay masiguro ay na makakasunod ang mga ito sa ipapatupad na bagong polisiya. Yan muna ang latest, Erlo Bringas, para sa 100% balita. Maraming salamat, Erlo Bringas.